Ang relasyon mo kay Jesus ay parang kasal. Isang beses mo lang tinanggap si Jesus at tuloy-tuloy na yon. Actually, ito kadugtong to nung unang tanong, which is yung paulit-ulit na pag-accept kay Jesus. Siyempre, sabi ko nga kanina, yung pag-accept kay Jesus is tanda ng paglago. Paano naging tanda ng paglago ng isang Kristiyano yung paulit-ulit niyang pagtanggap kay Jesus? Kasi kapag ang mentality, kapag tumanggap ka ulit, parang nag-start ka from the start again, right? So, let's discuss this topic. But by the way, if you haven't watched the previous video about kung may mali ba sa pagtanggap kay Jesus ng paulit-ulit, you can watch it. Okay, the link is right below. Tama naman yung tanong. Okay, tama naman yung tanong. May mga pagkakataon kasi na maaaring magdulot ng kalituhan ng paulit-ulit na pagtanggap kay Jesus. Kaya, linawin natin to sa paraang medyo mas madadalian tayo. Of course, this one is theological at gagawa tayo ng konting analogy para mas maintindihan pa natin ng konti. Okay, so let's clarify yung growth sa pananampalataya sa paulit-ulit na pagtanggap kay Jesus. Let's go with the acronym GROWTH, GROWTH. Let's start with letter G, God's grace. God's grace, una sa lahat, ang pagtanggap kay Jesus ay base sa biyaya ng Diyos. Tanggapin or tandaan mo mabuti yan. Sabi nga sa Ephesians 2:8-9, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ibig sabihin, hindi natin kailangan paulit-ulit tanggapin si Jesus para maligtas. Okay? Ang biyaya ng Diyos ay sapat na. Yan yung una. God's grace kasi yan. Hindi gawa natin na paulit-ulit maliligtas ka. Hindi. Again, it is somehow human nature and it's also written na since part ng prayer natin ng pagtanggap yung paghingi ng tawad at somehow kapag merong acceptance call or altar call kung tawagin siya, okay, is napaprompt ka na tumanggap ulit kasi part ng altar call yung pag-ask ng forgiveness. And again, asking forgiveness multiple times is good. Yung pag-accept kay Jesus, again, one time tinanggap mo si Jesus, by grace of God, you are saved, not by your works. Just to clarify it. And let's go, move on with letter R, relationship, not ritual. Pagtanggap kay Jesus ay hindi isang ritual na kailangan paulit-ulit para gumana. Parang inisip ko dati, kung pupunta ako sa church, kakain ako ng osya, para siyang ritual actually. Inisip ko na matatanggal yung kasalanan ko pag kinain ko yun. Hindi siya ganon. Isipin mo to, parang sa mag-asawa, hindi mo naman kailangan magpakasal ng paulit-ulit para mapatunayan ang pagmamahal mo sa asawa mo. Tama ba? Ang relasyon mo kay Jesus ay parang kasal. Isang beses mo lang tinanggap si Jesus at tuloy-tuloy na yon. Sabi sa John 1:12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Next is letter O, one-time event with continuous growth. Ang pagtanggap kay Jesus ay isang beses lang na event, pero ang paglago sa pananampalataya ay tuloy-tuloy. Parang nagtanim ka ng punla. Hindi mo na kailangan paulit-ulit itanim. Ang dapat mong gawin, okay, pagkatanim mo, alagaan mo yan para lumago. Sabi nga sa Colossians 2:6-7, so then, just as you have received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. W is to walk in faith. Pagkatapos mong tanggapin si Jesus, kailangan mong lumakad sa pananampalataya. Parang pag-aaral, hindi ka po pwede mag-enroll tapos paulit-ulit ka sa grade 1, tama? Kailangan mong magpatuloy at mag-grow sa bawat antas. Sabi nga sa 2 Corinthians 5-7, for we live by faith, not by sight. Letter T, trust in God's promise. Ang kaligtasan natin ay nakasalalay sa pangako ng Diyos. Sabi nga sa Romans 10:9, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Hindi mo na kailangan ulit-ulitin ng pagtanggap. Kailangan mo lang panghawakan ang pangako ng Diyos. Letter H, Holy Spirit's assurance. Ang banal na spirito ang nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Sabi nga sa Romans 8:12, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Ang role ng Holy Spirit ay napaka-importante.
nagbibigay siya ng kapayapaan at kasiguraduhan na tayo ay ligtas sa Diyos. And conclusion, kapatid, again, ang pagtanggap kay Jesus ay isang one-time na may tuloy-tuloy na epekto sa ating buhay. Hindi natin kailangan tong ulit-ulitin para maligtas. Ang mahalaga ay ang patuloy nating paglago sa pananampalataya at relasyon kay Jesus. Parang isang puno na pagkatapos itanim, kailangan lang alagaan para lumago. Kaya growth, G-R-O-W-T-H, mag-grow tayo sa ating pananampalataya mula sa biyaya ng Diyos. Relasyon na hindi ritual, isang beses na event, tuloy-tuloy na paglago. Paglakad sa pananampalataya, pagtitiwala sa pangako ng Diyos at kasiguraduhan mula sa banal na Espiritu. Final note, ang pagiging Kristiyano ay hindi paulit-ulit na pagtanggap kay Jesus, kundi tuloy-tuloy na pamumuhay para sa Kanya. Kaya't lumago tayo sa ating pananampalataya, hawak ang Kanyang mga pangako at gabay ng banal na Espiritu. Parang pagtatanim, isang beses lang, tinanim, pero araw-araw inaalagaan para lumago na maayos. God bless.